siya ng konti. Feeling ko hindi ito magugustuhan ng mga bata. Pero ako, dahil mahilig ako sa kape, pwede sa akin ito. Bukod sa taho, ang isa pang tofu na madalas nating kainin ang firm tofu o tokwa. Kaiba sa taho, tinatanggalan ng tubig ang tokwa sa paggawa nito. Kaya naman ang texture ng tokwa mas matigas at magaspang kumpara sa taho. Ang tokwa mas ginagamit na sahog sa pagluluto. Kapag tokwa ang pag-uusapan sa ating mga Pinoy, may isang putahing number 1. Tokwa at baboy. Simple lang ang pagluluto nito, ipiprito ang tokwa sa mainit na mantika. I-set aside. Sa isang bowl, paghahaluin naman ang crispy tokwa at pinakulo ang baboy. Titimplahan ito ng sibuyas, paminta at suka. Ready to serve na ang ating tokwa at baboy. Mga kapuso, alam nyo bang mainam ding meat substitute ang tokwa? Okay lang naman na i-substitute yun kasi protein yung main source na gusto nating makuha. Kasi nga naman, iniiwasan yung mga karne and other seafoods. Sa restaurant na ito sa Teachers Village, Quezon City, superstar ang tokwa sa kanilang menu. Isa to sa mga pinakamalaki naming purchase daily sa aming restaurant. Halos nakaka-10 kilo kami everyday ng ating firm tofu. Tapos yung silken tofu, siguro makaka-1 hanggang 2 kilo rin kami daily. Isa sa kanilang banner dish, tofu sinigang. Sa pagluluto ng tofu sinigang, imbis na karne o kaya naman seafood, tokwa ang gagamiting meat substitute. Igigisa ang sibuyas at bawang. Pwede isama na rin yung tomato. At this step pa lang, nilalagyan ko na ng konting salt para nag-layer na ako ng flavors. Hinigisa ko rin yung sili. Para lang mas lumalabas lang yung flavor niya. Dahil nga wala po tayong meat or any animal byproducts, kailangan mo talaga yung flavor. Kailangan lumabas lahat ng flavor ng bawat ingredient. Okay. Ito, para bumilis lumambot, lalagay ko na yung labanos. Yan. Sobrang simple lang ng dish na to, pero it's still comforting. Sunod na ilalagay ang pampaasim na sampalok. We use all natural here, so no powders So, or hindi ito anything. mix. Hindi mix po to. Ba't hindi nilang gumawa ng veggie sinigang na wala na lang meat para vegan? Kasi lang kailangan ng protein. Kailangan Oo. talaga kailangan yung mga, since we promote a healthier lifestyle, hindi po pwede yung yung may kulang na nutrients. Pag nag-boil siya, ilalagay na po natin yung ating mga greens. So, ito po ang ating kangkong, sitaw, okra, talong, and yung gat. Yung tofu, last siyang ilalagay. Yes, ipapatong na lang po natin. Kasi madudurog yan, Yes, and para maganda yung presentation. Wow! Asim! Diba? Yung asim talaga kasi all natural eh. Iba pa rin talaga pag all natural. Asim! Wow, it really tastes like your home-cooked sinigang. Thank you. Oo. Nakakapanibago, but it's a healthier version of sinigang. Correct, And it's correct. good for you. Bukod sa sinigang, meron pang ibang tokwa dishes na ipinagmamalaki si Chef Ed. Gaya ng version nila ng Indonesian chicken satay, ang tofu satay. Parang may pagka-curry na... Tama ba? Curry yes, ba? very macumin and Oo, macumin. Bagay siya sa mga grilled vegetables also. Ano to? Zucchini. Zucchini po. Zucchini, Sarap ng zucchini. tomatoes. Ang sarap ng peanut sauce. Bagay siya dun sa tofu. Yeah. Na-enhance niya yung tofu. Tapos, I like that it's grilled. So at least, wala na yung aftertaste niya. Isa pang bestseller nila ang eggplant tofu miso. Yan. So, very subtle siya, di ba? It's creamy pero hindi overpowering na creamy. Actually, ang sarap nito. And eggplant goes really well po with yung sa tokwa eh. Di ba? Oo. Para siyang carbonara na very, very light na carbonara. Opo, pero hindi eh. Ay, pwede ko itong maubos. Ang sarap nito. Ang sarap nito. Tsaka hindi siya nagpapanggap na anything. Thank you. Wow! And last but not the least sa kanilang tokwa dishes, tofu long silog. Perfect almusal raw sa mga health conscious. So- Long silog na vegan. Opo. So again, tofu longganisa. So yung ating tofu, turnips, and other flavorings. O ba't may itlog? Eh, di ba bawal itlog sa Yan. vegan? Good for pointing that out po. Hindi po itlog yan. Ang gamit namin dyan is chickpeas.
So, chickpea mash po yan. So, Garbanzos. Garbanzos po, opo. Upo siya. Yan. Uy, spicy to ah. Yes, very spicy. Maanghang to. Again, dahil nga po wala tayong animal fats, kailangan nagko-compensate po tayo sa spice, flavor. Hindi natin pwede gawin yung mga hindi na longganisa. So, spicy longganisa kaya pa itawid eh. Oo, Yeah. kaya it's very, very spicy. Yes. As in, Eh, kailangan packed with overpowering with, ang dami niyang flavor. Kailangan po, as in talagang required kami mag-pack with flavor with our food para hindi naghanap ng ibang pagkain pa yung ating mga vegan na friend. So, ito yung nando sa spicy side na Yes. medyo garlicky siya. Medyo garlic. Out of all the three, dito sa tatlong dishes dito, my favorite is this one. Oo. Oo. Kasi, unlike yung ibang mga dishes na gumagamit ng tofu na maraming flavor, ito is very refreshing kasi yung flavor niya very, very subtle. Tama. Oo, very, very subtle siya. Pero lumalabas yung flavor talaga nung eggplant at saka nung tofu niya. Yung akala natin na tofu na pang tokwat baboy Oo, lang, at pang maraming taho yun. lang, ganyan. Maraming. Marami palang pwedeng magawa basta malikhain ka at Tama. creative ka talaga. Mula Quezon City, dadayo naman tayo sa Makati. Nakatikim na ba kayo ng burger pero walang meat? Yan ang best seller sa restaurant na ito. Imbis na beef patty ang kanilang ginagamit, tofu patty. Sa paggawa ng tofu patty, igigisa ang sibuyas, bell pepper at carrots. Sunod na ilalagay ang mga herbs gaya ng oregano at marjoram. Pagkatapos lalagyan ito ng toyo, simmer for 10 minutes, titimplahan ng paminta at isi-set aside. Sa isang mixing bowl, pagsasamahin lang ang sautéed mixture, dried tofu, wheat breadcrumbs at walnuts. Wheat breadcrumbs ang magsisilbing binder ng tofu patty. For additional flavor, lalagyan din ito ng lemon juice. Pagkatapos, ilalagay ito sa molding bilog. Kailangan i-press ng gusto ganito kasi pag hindi siya na-press, buhaghag siya, mahirap din siya magdidikit. Ibe-bake for 20 to 25 minutes. Prepared natin na i-bake kaysa i-fry kasi ang pag-bake po is mas healthy siya kaysa fry. Presenting Veggie Tofu Burger. Ay, iba yung texture niya. Yung lasa niya parang burger, pero alam mo, hindi siya meat. Parang, iba yung texture niya, parang mas malambot. Parang mas malambot siya than... Kasi di ba pag kumain ka ng burger, parang nalalasahan mo pa talaga, tsaka nararamdaman mo pa yung parang hibla-hibla nung karne. Ito parang very, very smooth yung texture niya. Marami sa atin nakasanayan ng gamitin ng tokwa bilang sahog o kaya naman bilang meat substitute. Pero ang tokwa dish na ito, ginagamit namang alternative sa dairy products. Ang soy cheese. The advantage of tofu rin as a cheese is yung tofu rich in protein siya. So, it's like you're eating a cheese but with protein. Unlike kapag normal, so it's dairy milk, it doesn't have protein, tapos maraming nutrients sa tofu. Ang ingredients nito, vegetable oil, lemon juice, powdered onion, salt, apple cider, iba't ibang herbs gaya ng oregano, tarragon, marjoram at ang ating dairy substitute, tokwa. Pagsasamahin lang ang mga ito sa isang mixer. After 2 to 3 minutes of mixing, imomolde ito sa bilog na lalagyan. I-refrigerate ng 3 hours at ready to serve na ang ating soy cheese. Magandang gamitin yung feta namin. It's flavorful. That's why it's really good for salads, and then pizza, pasta, and pandesal. In fairness,
lasang cheese din. Medyo maalat lang siya than the usual cheese. At saka, ang mas nalalasahan mo dito yung herbs na nilagay sa kanya. Pero hindi mo maiisip na walang dairy products ito. So, dun sa mga may lactose intolerance o kaya mga allergies or intolerances when it comes to animal milk, halimbawa, pwede natin gawing substitute yung soy milk natin. Dahil wala siyang gatas na kasama talaga. Dahil nanggaling siya sa halaman. Pero paalala ng eksperto, hinay-hinay lang daw sa paggamit ng tofu bilang meat substitute. Pwede itong makapagdulot ng gout or gouty arthritis. So ano ba nangyayari kapag kumain tayo ng purine-rich foods? Ang soya kasi mataas dito. So kapag ito ay tinunaw ng ating katawan, ito ay nagiging uric acid. Na kapag sumobra in the long term na pagkonsumo natin, ito ay namamahay sa ating kasukasuan na nagdudulot ng pamamaga at pananakit. Hindi pwedeng sobra na soya lang yung kakainin natin as meat substitute. So might as well i-alternate natin kung ano yung kaya ng budget natin bilhin na meat substitute.